lamang o mag-text sa 0926-617-8082 o makinig tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Hong Kong, Japan, Brunei, Taiwan, kahit saan sa Asia. Magandang gabi at welcome sa ating programang gabay ng OFW International. Saturday night po, 8 to 9. At kami napapakinggan worldwide sa www.eaglebroadcasting.net. Sa Pilipinas, syempre, sa DZEC sa Mega Manila, sa 1062. Ito po si Tita Lou Medina at makakasama natin si Kuya Lindon Soresca at Attorney Arlene Soresca hanggang alas 9 ng gabi. Magandang gabi, Kuya. Kuya. Hello, magandang gabi. Sabi sa akin, Tita. Tita Lou, okay. Magandang gabi sa ating mga listeners worldwide. Okay, Atty. Arlene. Good evening po sa inyong lahat. Alam mo, ano ngayon, graduation season. At sa Facebook, nakakita ko yung mga congratulatory messages ng mga OFW sa kanilang mga anak. Oo, yung pinaghirapan nila, no? Parang dito yung bawi time, no? Parang sulit ang pagod ng mga OFW pag nakikita nila yung mga anak nila nakagraduate ng elementary, high school, college. At yung bar top notcher, ha? Ang nagpaaral, mga kapatid niyang OFW, sa Beda, babae. Galing talaga ng mga babae ko yan, no? Sobra. Women's Month. First time daw ng San Beda ba na babae ang nag-top. Laging taga-UP ba, tsaka Ateneo? Hindi naman, laging lalaki. Laging lalaki. This time, babae kaya sa ngayon San ako Beda. nagyabang. Okay, ngayong Sabado ay makakasama natin sa segment ni Attorney Arlene Soresca. Pakilala muna natin ang ating guest prosecutor. Opo, siya po ay isang talagang hasang-hasang prosecutor sa Antipolo City. Gusto ko yan. Ilang years na rin ang experience. Ilang years na ba fiscal lang yung prosec experience? 16 years. 16 years. Bago lang, 16 years lang. Mga 16, oo, grabe. No? Ano lang, lahat ng klaseng kaso na hawakan na ni prosec. So, tawag po sa inyo, fiscal. Fiscal noon, ngayon ang tawag na sa kanila, prosecutor. Wala. No, mas mataas pala yun. Oo, matagal din siya naging acting chief dito sa Antipolo, no po, prosec. 2 years. Opo, si Prosecutor Mario Luna. Sir, attorney tawag ko, prosecutor. Welcome sa ating programa. Ang ganda ng inyong municipal hall, no? City Hall, okay, City maganda. Hall. Doon po kayo nag-opisina? Hindi, meron namang Hall of Justice sa Antipolo City. Ay, iba po yan, magkawalay. Magkaiba.
Ganda, bago, no? Dati po ako second doon eh. Sa Antipolo. Pero bago natin, yung mga tanong ninyo, pwede nyo i-text sa akin, no? Sa legal, no? Legal Matters. Yes. 0926-617-8082. Mamaya meron din po tayo natanggap ng mga text dahil nag-post po kami sa Facebook account ng Gabay ng OFW International at ng Radyo Pinoy Fans Club. Pero syempre, meron din tayo mga segment, yung ating foreign exchange rate, ang usapang pera, usapang negosyo ni Kuya Lindon, at yung mga balitang OFW namin ni Attorney Arlene Soresca. Para sa ating Forex, game kuya para sa ating foreign exchange rate. Okay. Isang napakagandang gabi po ulit sa ating mga kagabay. Ating usapang exchange rate tonight. Okay. Bago ko basahin yan, Tita Lu, magmamagandang gabi muna ako sa kay Sir Dan De Castro. Nakikinig ba siya ngayon? Actually, TPM kami ngayon. Ano? Ay talaga, hi sir. Magandang gabi, Sir Dan, at sa libo-libong listeners. Ng katinig. Mga katinig. Ano? Tinig Pinoy Radio. Okay, promote na natin yan. No? Kung kayo po ay nagsawa na sa amin, o kaya gusto nyong Monday to Friday makapakinig ng OFW issues, pwede kayong makinig sa programa ni Kuya Dan. Ang ganda ng boses. Na-inlove ako bigla dyan, ha? Masyado bang majuling? Oo, parang ikaw. Broadcasting live from Ottawa, Canada. Ottawa, Canada. Si Dan De Castro, si Kuya Dan. Ayaw niya sa tawagin ko siyang sir. Masyado daw formal, kaya Kuya Dan De Castro. Dan. Okay. So, eto na. Ang Sige, ating go. usapang exchange rate, ang ating US dollar ay nagtapos ngayong Biyernes at 44.76. Ang ating Hong Kong dollar ay 5.70. Ang ating namang Singapore dollar ay 32.73. Ang ating Canadian dollar, para sa mga kababayan natin dyan, no? Ating mga katinig, is 35.94. Ang ating Australian dollar ay nasa 35.20. Ang ating New Zealand dollar ay 34.04. Ang ating UAE dirham ay 12.20. Ang ating Saudi Arabia rial ay 11.95. Ang ating Japanese yen ay 0.376. Again, mukhang sumisipa ang euro ngayon, ano? Nasa 48.81 po ang euro. Expected naman po nilang mag-bounce back ito, no? Para sa mga kababayan natin dyan sa Europe. Okay, ang ating UK pound ay 66.59 at ang ating Thai baht ay 1.37. Yan po mga kagabay, ang ating exchange rate na nagtapos kahapon, araw ng Biyernes, March 27. Okay. Medyo seryoso ba pag-uusapan natin ngayon? Kasi assistant prosecutor, Mario Luna, parang pagdating sa batas, nabobobo ko, pero sana maintindihan ko. Pag-uusapan natin ngayon ang Sentro natin, Tita Lu, sa RA 9262. Against violence. Violence against Buong women. pangalan ng project. Violence against women or children. Yun. Relevant yan. Oo, pwede na kayo magsumbong. Ngayon pa lang. Oo, magtanong kay Tapos project. Tita Lu, mabanggit ko lang, no? Today is Earth Hour. Oo nga. Yan. Pero huwag niyo kami patayan. Wag. Madilim. Oo, Actually, 8:30 tonight. yung ating usapang negosyo ay related sa Earth Hour. Oo, sige. Unahin na natin ang ating usapang negosyo bago si Assistant Prosecutor Mario Luna. Pag-uusapan po natin yung mga problema ng mga OFW na inaapi na kanilang mga asawa sa Pilipinas. Imagine, papadala ka ng pera tapos may kinakasamang iba? Unfair. Okay, narito po na ang ating usapang negosyo with Kuya Lindon. Usapang negosyo para sa mga OFWs na gustong kumita habang nasa abroad. Hindi forever ang kontrata. Bakit di ka magnegosyo at kumita ng extra? Narito ang mga taong tutulong sa iyo kung paano. Pakinggan dito lamang sa Gabay ng OFW International. Para sa ating mga katinig dyan sa Canada at worldwide mga nakikinig sa Gabay ng OFW, narito ang ating usapang negosyo with Kuya Lindon. Okay. So, magandang gabi po ulit. Okay, Tita Lu, Attorney Arlene and Prosec Mario Luna. Prosec Mario Luna. Okay. Sir, nabanggit ko po kanina na today is Earth Hour. Oo. Yan. Earth Hour is being celebrated worldwide.
May sumusunod Yan. pa. Ang celebration actually, ang standard celebration niyan ay mula 8:30 hanggang 9:30 ng gabi kung saan ang bansa mo. No, mabanggit ko lang, no, bago tayo tumuloy sa ating usapang negosyo. Kasi para lang sa ganang atin lang, no, ng mga conscious sa environmental protection at sa inyo na rin mga kagabay. Ang Earth Hour kasi nagsimula yun sa Australia noong 2007. Parang lights off lang, yung tipong pakita lang natin na mahal natin ang buong mundo. Magpapatay muna tayo ng ilaw, di ba? Para maka-save sa kuryente. Pero mukhang mula noong 2007, lumawak na rin ang following ng Earth Hour. At hindi lang 'yon kasi nung tinatawag nilang Earth Hour Blue, ang nangyari after nung maitatag nilang Earth Hour Blue, dumami na rin ang mga movement, no, yung mga proyekto na related sa Earth Hour. Yan. Pero sa Pilipinas, alam niyo ba, sa Pilipinas medyo exads tayo. Siyempre, natin patalo, Pilipino tayo eh. Sa Pilipinas nga, ang mga exads, ibig sabihin niya kasi ang talagang, attorney, ang talagang observance ng 8R ay nagpapatay tayo. Ang pinapatay, hindi lahat ay pinapatay, hindi lahat ng ilaw ay pinapatay. Pero mo naman, kung binubunutan ka ng ipin, patayan ka ng dentista mo, baka ibang ipin na mabunot, no? O kaya, doon ka nakatira sa mga lugar na maraming snatcher, pag pinatayan ka ng street light, baka marami ang ma-snatch yan. Pero ang Earth Hour po, mga kaibigan, ang pagpapatay ng ilaw ay doon lang naman sa mga ilaw na hindi ginagamit. Yan. Gaya nito sa studio, consciousness lang. Actually, ang ginagawa ng Earth Hour, parang lang yan eh. It's an advocacy. Awareness, no? So, awareness lang talaga na merong Mother Nature na kailangan nating So, hindi lahat. Hindi dapat Hindi lahat. Yung kasi mga tayo excess sa bahay, na ilaw. lahat ng ilaw natin. Kasi Tita Lu, kami kasi mula nung nag-observe ng Earth Hour, pati TV, wala eh. Ako doon sa amin, ako tagapatay lahat. Kasi ako nagbabayad. Mahal Pag-usapan natin yan. So, everyday is pag-usapan natin yan. Okay, so, eto nga, itong Earth Hour na to, so, na to, no? Ang sinasabi lang dito awareness, no? O kamalayan lang para sa ating sa ating lahat na nakatira rito sa mundong ibabaw na dapat ay maging conscious tayo. Okay, so ayan na. So we're talking about environmental protection. We're talking about being green. Yan, okay? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng green business ideas? Ano yan? Yan yung mga negosyo na nakakatulong sa environment. Yan, okay. Meron tayong startup business tip dyan eh. Diba? Actually, sa ating mga kababayan, worldwide, ang makikita nyo rito, meron tayo kasing mga business tips. Kung kayo ay talagang advocate kayo ng green, kasi Tita Lu, kami kasi, ang negosyo ko, Fiscal Luna, ang negosyo po kasi namin ay, we're very proud to say, we are in the cleaning business, pero we are proud to say na we have a we are using green cleaning equipment, and we are using green chemicals. Kasi ang ibig sabihin nito, yung green cleaning equipment, kasi ang equipment namin, 12 years na, 15 years na, buhay pa yung kaha, yung motor, nire-repair lang, pero hindi siya nagiging part ng landfill o hindi siya naitatapon. Yan. Ang sinasabi naman namin na kami, ginagamit namin ay green cleaning chemicals. Kasi, ang chemicals namin, kahit na ipanghugas mo, mapunta sa kanal, mapunta sa mga tubigan natin, safe siya sa mga isda, at safe siya sa mga halaman, at lalong-lalong safe siya sa mga tao. Okay, so ito pa po, mga kaibigan, some of the business ideas para sa inyong mga gustong malaman, kung ano-ano ang pwede nating pasukin ng mga green businesses. Meron tayong tinatawag na organic or recycled fashion. Yan. Okay, nabanggit ko yung recycling, recycling and upcycling. So, ibig sabihin lang nito, kung ano yung mga scrap, yung mga hindi ginagamit, pwedeng gamitin, pwedeng ulit, Ulitin, yan. Okay. Gawing ibang bagay, Last week, guest natin si Janet Toral na tungkol sa e-commerce. Sinasabi rito, kung marunong ka sa computer, bakit hindi mo pag-aralan ang green application development? Na tipong, gagawa ka ng application para dun sa mga environmental advocate para magsasuggest ka ngayon kung saan sila maglilink kung anong gusto nila. Let's say, gusto protection ng dagat, protection ng hangin, protection ng bundok.
Yun. So, meron din tayo eco-consulting. Kung ikaw naman ay arkitekto, ikaw ay inhinyero, at ikaw ay expert dito sa field nito, pwede ka naman mag-offer ng services mo. Gaya nga na nasabi natin last week, pwede mo naman i-offer ang iyong services online. Yan. Ito, Attorney Tita Lu and kay Fiscal Luna, meron tayong sinasabing bicycle repair or refurbishing repair shop for electric tricycle, e-jeeps or charging station. Yan sa mga electrician, etc. No? Yung mga magagaling sa mechanical. Diyan sa Ateneo, merong comment to go. Oo. Electric jeep. Electrified. Oo, kaya dahil sa dumadaming electric tricycle at electric jeep at kung ano-ano pang pinapatakbo ng electricity, siguro mahiging pag-aralan na rin paano i-repair, di ba? Meron ito maganda to, farmers market vendor. Isa sa mga nalaman ko nung umattend ako ng isang seminar nung nakaraan, na ang isa sa mga trend ngayon sa business ay ang tinatawag na agripreneurship. No? Kasi marami kasi ngayon ang gusto nilang kainin natural, organic. Yan. Yung mga hindi ginagamitan ng mga insecticide, pesticide at kung ano-ano pang mga synthetic na chemicals. Yan. So, tingnan nyo yan. Ngayon, nabanggit natin ang upcycling at recycling. Ngayon, anong kaibahan nito? Kasi minsan may debate pa dyan. Ang upcycling daw pala, parang bote yan, attorney yung bote ng soft drinks, no? Pag ang bote ng soft drinks ay binurog, tinunaw, ginawang bote ulit ng soft drinks, ang tawag dyan ay upcycling. So, hindi soft drinks ba pa rin? Pag ang bote naman ng soft drinks ay nilagyan ng bagong takip, nilagyan ng suka, at yun yung ginamit sa pagbenta ng suka, ang tawag dyan ay recycling. And of course, ladies and gentlemen, sa ating mga kababayan. Nalaman ko na. Ayan. Medyo nagdidebate kasi pag entrepreneur ang tatanungin mo, sasabihin nila, upcycling po yan. Yung mga tipong, yung nakita namin mga dyaryo, inikot-ikot, ginawang handbag, upcycling yan. Actually, it's what you call recycling. Yung mga tela, yung mga natabas na tela sa mga factory, ginawang basahan, hindi po yan upcycling, recycling ang tawag yan. So, ginamit pa rin yung materials. Ang ibig na sabihin nito, iniiwasan natin na itong mga materials na to ay umabot doon sa dump site or maging basura. Masayang. Kasi habang dumadami ang basura, lalong nakakasama sa environment. Yun. So, meron pa rin. Di ba, napag-usapan natin Tita Lu franchise. Yung napag-usapan natin franchise, eto na ngayon yan. Green franchise. So, pwede kayo maghanap ng mga franchise na green. Yan. So, again, ladies and gentlemen, yan po yung mga ating mga business ideas on how to go green with your businesses. Because it's Earth Hour today, ino-observe po natin ang Earth Hour. Mahalin po natin ang mundong ibabaw dahil itag-iisa lang po ito. Yun po. Sige po, ating mga kagabay. Okay. Merong pinaghirapan sa ibang bansa pagyamanin. Sa negosyo ating paramihin. Tara na, magnegosyo tayo. Okay, 8:19 ang ating oras. Dito pa rin sa gabay ng OFW International with Tita Lu Medina, Attorney Arlene Soresca at Kuya Lindon. Ngayon, busin na natin ang oras para sa ating special guest, si Prosecutor Mario Luna. Applause mo na tayo. At pag-uusapan natin RA 9262. Yan, game na tayo. At nga pala, batid ko muna yung mga taga-Taiwan dyan, Radio Pinoy Fans Club at si Kuya Dan De Castro ng Ottawa, Canada. Okay, Attorney. Prosec, umpisa na po natin. Kasi di ba po ang na-mention natin na pag-uusapan ngayon ay RA 9262. Opo. Ano po ba sa inyong maikling salaysay lang? Ano itong RA 9262? Tungkol saan po ba ito? Actually, itong batas na to, itong Violence Against Women and Their Children's Act, i-intended ito to protect women and their children. Kaya lumalabas parang ito yung batas na mayroong gender. But originally, ang mga framers nito, nung simula, wala talagang gender yan. Ang nakausap ko noon, isang Supreme Court Administrator, yun yung original na batas na nilalakad nila. But eventually, the law becomes a gender law, only protecting women and their children. Opo. So, ibig sabihin nga, Prosec, noon ang umpisa, hindi pa sinasabing violence against women lang. Pwede palang violence against men din to. Walang tawag, but simply a law protecting the interest of the family. But later on, the interest or protection of women and their children. Ayun. Ano po ba yung sinasabi natin, Prosec, na violence? Ano po bang nakapaloob dito pag sinabi ninyong violence?
ang violence doon sa Republic Act 9262 ay hindi ordinaryong violence sa pananaw ng ordinaryong tao. Kasi tatlong klase itong violence, yung physical violence, meron namang psychological violence, and yung pangatlo, yung economic violence na committed by a man against a woman. Okay. So, prosec yung physical, pwedeng sexual to, no? Kasama yung sexual siyempre dito sa physical violence. Okay. Nandun yung physical, pero actually, nasama din yung sexual na itong violence sa grupo niyan. Although, ordinarily, tatlo lang talaga ang classification. Kaya lang, meron ding sexual violence. Parang fall na rin siya sa physical. Sa physical, prosec, medyo common na sa atin yung physical violence, diba? Tsaka yung sexual. Yung i-discuss po natin ngayon, pag-usapan natin yung psychological violence at saka economic violence. Ano po ba yung psychological violence, prosec? Okay, yung psychological violence, medyo napakalawak kasi it includes any act of the man. I'm saying a man kasi the man may be a husband or a common law husband committed against his wife or common law wife or hindi kailangan kasal po pala. Hindi kailangan. Kasing sa ating mga OFW, pagka sinabing magkasama lang sila sa isang bubong at may anak, ang sinasabi asawa na. Okay, but still protected under Republic Act 9262. Usually itong psychological, malawak kasi nasama din dito yung sexual infidelity in the part of the man. Kasama. Parang psychological abuse kasi kasama yan. Natotorture ka, Tita Lu, no? Nakakaisip na merong ibang kinakasama yung asawa mo, kaya naging psychological. Parang pagkaraniwan ko na naririnig sa mga OFW. Oo, pero pwede pala sila magsampa, no? Ganun ba yung process? Pwede, pero medyo maraming view kasi dyan Yung ibang lawyers nagsasabi na so long as the man has another woman, it already constitutes violation of Republic Act 9262. But another view is that it should be committed in a manner that it would cause mental agony on the part of the woman. Ano yun? Dapat, it should be not concealed, nakikita. Kasi kung tinatago lang ng lalaki, hindi nalalaman ng babae, chismis lang, ang sabi ng ibang narinig kong mga authorities, it would not constitute violation of Republic Act 9262. I believe that it is the correct view because there is a Senate proceeding on that. Yun lang talaga. Ay, siguro, prosec, yung nagsasabing hindi kasama yun, mga lalaking authorities yan. Yes, kung babae lalaki. Kahit tinatago pa yan, hindi pa yan nakalantad, psychological abuse pa rin yun, kakaisip ng babae na merong ibang. Oo po. Tsaka sa dami ng chismoso, hindi yung matatago. Oo, walang sikreto hindi nabubunyan. Ano naman yung economic violence? Ito, economic pangkaraniwan yung lalaki, hindi nagbibigay ng support sa babae and their children that would constitute economic abuse committed by a man, maybe a husband or a common law husband. Sige. So, fiscal, kung halimbawa, meron ka ganito, nakaramdam ka na ganito, economic violence against you, ikaw yung babae, tapos nakaramdam ka naman o kaya psychological o kaya sexual. Kung ano man po dito ang naramdaman mo, ano po pwede mong gawin, prosec, para, sa laban sa iyong asawa o kinakasama? Dalawa ang remedies ng babae rito. They can file a criminal action against the man for violation of Republic Act 9262. Meron namang hindi criminal. Civil action for support or yung civil action na yung tinatawag dyan na meron ito yung barangay protection order, meron namang temporary protection order to be filed in court and eventually permanent protection order. Sige, doon na tayo, prosec. Ano po ibig sabihin ng barangay protection order? BPO. Okay. Itong barangay protection order nito, applicable lang ito sa mga physical violence committed by a man against a woman and their children. So, anong gagawin ng babae kung talagang binubugbog siya or tinatakot siyang bubugbogin? Okay. Ang gagawin niya, she will simply ask the barangay to issue a barangay protection order. Ayon sa batas, yung barangay chairman or any kagawad could immediately issue
a barangay protection order. Within 24 hours yan from the application. Kailangan po ba ipatawag sa barangay yung mister? Kung hindi sumama, pwede rin ba yun? Hindi na kailangan ipatawag. Automatic yan. Pag file within 24 hours, mag-issue agad yung barangay. Ayun, Barangay so, sabihin, tatakbo protection ka. order. Prosek, bawa, binubugbog ka, takbo ka na sa barangay, gano'n. Pwede. At agad mag-issue sila. So, pag meron ka naman gano'n, may hawak kang BPO, ano ang mangyayari? Wala pong investigasyon basta nakakapag-issue? Ang inimbestigahan yun, yung babae, magsasalita yung babae, nagsusumbong sa barangay. Kaya automatic, mag-issue yung barangay within 24 hours from the date of application. At kung meron ng protection order, para namang epektibo yun, hindi naman pwedeng pababayaan lang yung babae ng barangay. Hindi, ayon sa batas, yung barangay protection order na ito, isi-serve ito ng barangay chairman personally. Or, kung hindi siya available, kung hindi available, any other government barangay official. Ano ang nakapaloob dito? Ang nakapaloob kasi sa barangay pa itong pinag-usapan natin, na the husband should be directed to stay away from the house. Ayun. Itigil na yung pambugbog or pananakot. Aalis yung lalaki talaga, paalisin talaga. Papaalisin talaga. Sa bahay. Meron ba Prosek, yung taaning, ilang days lang to effective, yung BPO, gano'n? Ayon sa batas, 15 days lang ito. Sa barangay protection order. Okay, so mga 15 days, hindi siya pwedeng lumapit sa'yo, gano'n? Hindi po pwedeng Pero lumapit. pagkatapos ng 15 days, Prosek, anong mangyayari? Babalik siya ulit sa dating gawi? Pwedeng bumalik. Kaya ang remedy ng babae, within that 15-day period, dapat mag-apply siya ng temporary protection order sa court, specifically the family court. Doon siya pupunta. Kaya na siya doon. Oo, para sigurado. Kaya ang court naman, again, within 24 hours yan, mag-issue na naman yung court, the family court, ng temporary protection order, which is valid for a period of 30 days ito. Opo. So, Prosek, ongoing 15 days, So, kukuha agad ako na abogado ko, ako yun. Kukuha agad ako na abogado, RTC ba ito, Regional Trial Court? Regional Trial Court, Family Court. Kasi minsan wala akong pamkuha ng abogado, di ba, Tita Lu? Medyo magastos. Mahal. Nandiyan po. Paano yun? Alam mo, ordinary, lang ako, pamamayan. Katulad nun, maasang hala ko sa asawa ko sa, pakain. Attorney Arlene, nandiyan yung pinanggalingan natin, Public Attorney's Office. Sila ang maglilingkod doon. Ayon sa batas 9262, yung babae entitled to the services of the Public Attorney's Office. In fact, under that law, yung Public Attorney's Office lawyer, obligado silang magserbisyo sa babae. Ayun, under RA 9262. Okay. Attorney Arlene, ipasok muna itong mga text messages na galing sa OFW. Mrs. Capricorn, hi, good PM. Tawagin na lang ako, Mrs. Capricorn. Medyo jahi ako. Masyalan po kasi ang kaso na ilalapit ko sa dahilang hinalay po ng asawa ko. Ang pamangkin ko na iniwan sa aming probinsya kasama niya. Mula kasi nang ako'y nag-abroad, pinakiusapan ko pamangkin ko na tumira sa bahay namin para tumulong sa paggawa ng assignment ng dalawa kong anak. So, naisa pa po ang kaso pero hindi naman nakulong ang asawa ko sa dahilang di nakaka-attend ng hearing ang pamangkin ko dahil sa hiya sa baryo. Last year po ito, naisampa June 2014, may pag-asa po bang mabigyan ng hustisya ang ginawa ng asawa ko sa aking pamangkin. Mahina daw po ang kaso, sabi nila. Marami po salamat. May advice lang ako. Kapag ang asawa nyo iwanan nyo, huwag yung pamangkin na babae ang sasawa nyo. Oo, pamangkin na lalaki. Di ba? Paano ko nagawa na, Tita Lu? Sa Prosek, paano ko nangyari? Oo nga pala, pati ko muna ang Radyo Pinoy Fans Club. Malinaw na malinaw daw kanilang signal. Si Mary Ann Bays. Kumusta po kayo? Kumusta kayo? Mamaya mapatiin natin ibang mo kasama. Hi, Mary Ann, thank you. Yun po, kasagutan mo lang kay Prosek, Mario Luna. Bago lang naman na dismiss yan, di umano rape Well, ayon sa batas doon sa Rules of Court, yung kasong yan, pwede pang i-revive within a period of 2 years. Kaya kung sinasabing may pag-asa, merong pag-asa. Kapag po nagkaroon na ng decision, pwede pa palang i-refile? Kasi ang sinabi kasi niya, na-dismiss kasi di umano, hindi sumisipot. Hindi sumisipot. Malamang yung kaso was dismissed provisionally by the court. So it can be revived within a period of 2 years from the date of its dismissal. So may pag-asa pa yan. Gano'n kasi, Tita Lu, pag hindi ka umapir, ikaw yung complainant, hindi ka nagpapakita sa mga hearing mo, ma-dismiss siya ng provisional, ibig sabihin temporary lang. Yan ang tali dyan. Good for 2 years. Pwede mo pa siyang buhayin sa loob ng 2 taon.
Yan, balik lang yung si pamangkin sa husgado. Sabihin niya ulit na interesado na siya ulit ituloy. May iba ka pa ba? Meron pa. Okay, no? Wala naman kay Regine Mendoza. Please ask attorney sa programa ninyo kung ano dapat gawin ko sa asawa ko na lagi nagbabanta sa mga magulang ko kasi po sa kanila nakatirang anak namin at doon din ako nagpapadala ng remittance. Yun. Pera, pinag-aaway. Prosek, ano ma-advise mo? Actually, yun minsan na nangyayari nga, nagkakamali yung mga OFW. Kasi bakit doon pinapadala sa magulang niya? Dapat pinapadala yan sa husband. Baka saan dinadala? Well, unless of course there are valid reasons. Pero dapat sa husband yung pinapadala. Kaya nakakaroon ngayon siya ng problema. At tungkol sa pananakot, kasuhan yung husband ng also violence against women, 9262. Pwede kasuhan. Tsaka, yung po bang pagkuha ng cellphone, ito may nagtanong. Pwedeng ebidensya, kunyari nagbabanta, kukuha ng video, pwede po yung sa korte. Sinong kumuha ng cellphone? Yung biyanan po niya, tapos nagbabanta, nagpupunta sa bahay, tapos yun. Actually, hindi naman kailangan na kukunan mo ng video. Ikaw na mismo, you can execute an affidavit, yung testimony mo, yun na yung mismong evidence. Not necessarily yung video na yun. Pero makakatulong din po yan. Makakatulong. Kaya lang, may konting problema. Minsan yan, kasi it may be covered by Republic Act 4200, the anti-wiretapping law. Once nire-record mo yung conversation ninyo without the knowledge of the other individual, you could be charged criminally, and besides, that the evidence is inadmissible in evidence. Hindi tatanggapin ng hukuman. Hindi tatanggapin. At saka pagka may video kasi, Tita Lu, ipoprove mo rin yung yung authenticity. Kaya mas maganda yung salita mo na, yun ang ebidensya mo. Okay, isa pa. Dati pa akong OFW at ngayon dito na sa Lucena. Sa Lucena po ito, Bari ko bang kasuhan ang asawa ko na OFW, seaman po siya, pero pinapabayaan niya po kami. 1 year na po kami walang padala. Samantalang 3 po anak namin at legally married po kami. Pero sa biyanan ko po ay nagbibigay siya ng dato. Okay, baliktad ito. Kanina yung babae. Ganun din yun, yung sa Violence Against Women, Republic Act 9262. Actually, dalawa yung remedy. Pwedeng civil action for support, pero mas maganda yung criminal action or violation ng Republic Act 9262. Kasi nung araw, nung wala pa yung Republic Act 9262, ang mga babae, ang remedy available sa kanila, yung civil action lang. Ngayon, lumabas, 2004, yung Republic Act 9262, nadagdagan yung remedy. In addition doon sa civil action, they can file a criminal action against the husband for failure to support. Naging criminal na siya. Naging criminal. Dati civil lang siya, walang kulong. Ngayon, may kulong na. Okay, 8:34 ang ating oras. Babalik po kami. Babati lang natin mga nakikinig sa atin sa Singapore. Si Jean Mora, Virginisa of Singapore, at yung mga Powerpuff Angels ng Singapore na nakikinig din online. Donabella Castillo, Jenny Lee Kinisio, at Digdig Siastres. Tita Lu, babatiin ko rin yung nagde-develop ng website natin. Sino? Mr. Michael Puno. Magandang gabi sa iyo at sa iyong pamilya. Malinaw daw? Base siya kasi sa base siya sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Magaling tong mamang to. Hindi lang halata. Salamat kasi gagaling, magkakaroon rin ng magandang website. Oo nga. Magaling yung Mr. Mike. Okay, babalikan natin si Prosecutor Mario Luna makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpilan at syempre ang ating mga trabaho sa abroad na walang placement fee, papahingay muna natin ating prosecutor. Brunei, Taiwan, kahit saan ka. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ikaw ba isang OFW na may katanungan tungkol sa mga benepisyong dapat makuha sa OWA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig Fund at NRCO? Tumawag lamang o mag-text sa 0926-617-8082 o makinig tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng gabi
Dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Nag-apply sa abroad. Naku, lalo na yung mga excited at hindi sine-check yung mga recruitment agency na ina-applyan. Mula sa POEA, meron po silang warning. Ang POEA, Tito Lou, nagsara ng isang recruitment agency. Ang pangalan ay TCI Recruitment Corporation. Financial lang license. TCI Recruitment Corporation. Di umano, Tito Lou, naniningil itong TCI na to ng pera sa mga gusto mag-abroad. Tapos hindi naman pinapipirma ng kontrata. Walang resibo. Walang resibo. O kaya, may resibo man, hindi naman napapaalis. O kaya naman, napaalis. Pero iba yung trabaho na pinirmahan. Iba doon sa naging talagang trabaho nila, naging actual na trabaho doon sa abroad. Kaya nung nalaman to ni Admin Hans Leo Kakdak, pinasara niya at kinansel ang lisensya ng TCI Recruitment Corporation. Marami po nagreklamo sa kanila. Tandaan niya, napakasabihin ang pangalan TCI. Oo, maraming siningil. Okay, tandaan po ninyo na TCI. At merong doon na paalala DFA sa mga nagtatrabaho sa Yemen. Yemen. Puro Jeffers ang tao. Yemen. Parang Oman yun. Oman. Puntahan niyo ang website ng POEA at ng DFA sa mga nag-abroad, no? Dapat tandaan niyo itong mga website na to. Yung www.poea.gov.ph www.dfa.gov.ph. At sa mga gustong tumawag sa POEA para i-check yung kanilang ina-apply ang agency, 722-1155. At meron din silang mobile apps para malaman nyo kung yung ina-apply nyo yung trabaho ay hindi lisensyado. Napakadali yan, di ba? At ikaw sa phone mo, meron kang mobile application yan, di ba? Oo, download ko ang app na POEA. Dali, hindi ka na pupunta sa POEA. Sa mga nagtatanong sa akin kung meron akong may sipon nga. Natupuyat palagi si Tita Lou. Hindi kasi yung init, sobrang init, tapos lalabas ka, tapos sa bahay medyo magbubukas ka ng aircon. Dito, lamig sa opisina, tapos paglabas, di ba, grabe ang init sa Pilipinas. Sakit sa ulo, magbayad ng Meralco, taas. Okay, balikan natin si Prosecutor Mario Luna sa magpapatuloy ng ating discussion sa ating itanong kay attorney, no? Sa iyong segment na ay tanong kay attorney Arlene at ang guest natin ngayon ay mula sa Antipolo. Prosecutor Mario Luna. Okay. Prosec, nandun na tayo sa yung magpupunta sa husgado para mag-file o hingi ng TPO naman. Ano naman yung TPO? Anong kaibahan ito? Okay. Yung temporary protection order, court lang ang nag-i-issue nito. Yung kanina kasi barangay. Pero itong sa court, ganun din madalian. Within 24 hours from the date of filing of an application, ay yung court, dapat mag-issue agad ng temporary protection order. Sa barangay, 15 days. Ito naman, 30 days naman ito. 30 days. Mahaba. So, ano po kung nakapaloob dito? Physical violence lang din? O? Hindi. Malawak ito. Physical violence, economic, and psychological violence. Okay, so alimbawa may TPO ako, economic violence ang naman ginawa sa akin, hindi niya ako binibigyan ng suporta o tinatakot niya ako hindi bibigyan ng pera. Prosec, anong gagawin ko? Anong mangyayari kung may TPO ako? Okay, sa temporary protection order na in-issue ng court, uutusan yung lalaki na magbigay ng support sa babae. Hindi naman siya yung pinalalayo this time. Siya naman ay... Okay. Pwede rin ipalayo yan kung may yung sa physical
violence. Sa economic na. Hindi, support. Magbibigay. Automatic to, atasan siyang mag-support. O kaya, kung yung pinagtrabahuan niya, utusan ng hukuman niya na mag-remit ng so much amount for the support of the family, the wife and their children. Pero alam po, common na tanong to di ba, Tita Lo? Kasi ang alam ng mga kababaihan ay basta may anak sila dito sa isang lalaki, ay sila na ay mayroong karapatang humingi ng support. Ano po ba ang nakapaloob sa batas tungkol dito sa support? Sa batas, both husband and wife are obliged to support each other financially. Hindi lang lalaki ang may tungkuling mag-support. Pati babae. Pati babae. Parang wala pa siyang work, housewife lang. Katulad po na, nag-aalaga siya ng mga bata. Work na yun. Housewife yun. Yung work niya. Yung contribution niya sa financial affair ng pamilya. Yun ang contribution niya. So, ibig sabihin, entitled talaga siya sa suporta. Entitled sa financial support. Pero kung nagtatrabaho sila pareho, katulad ng mga kasama natin na OFW, na babae, dapat nagbibigay sila ng support doon. Sa lalaki, na walang trabaho dito? Obligado sila. Walang trabaho yung lalaki. Yung babae obliged under the family code to support her husband. Paano naman, pero kung ayaw lang magtrabaho ni lalaki, gusto lang niya, nagpupunta sa remittance center, kumukulit. Nangyayari talaga yan sa bansang ito, na may lalaki umaasa sa babae. Ayun, pero kailangan pa rin siya bigyan ng suporta. Yes. Kung talagang wala naman siyang hanap buhay. Pero hindi na to dito sa RA 9262. Kung hindi sa family code. Ayun. Kasi ang Republic Act 9262, available yan lang na remedy sa mga babae. Pero would you believe na marami ng instances na ang lalaki ay siyang nagsampa for violation of Republic Act 9262 against his wife. So, ano makaso na yun? Nagkamali lang, siyempre, dinidismiss agad. Kamali. Alam niyo po, mabalik tayo dyan sa lalaki nagsasampa. Meron na sa akin lumapit noon na ganyan na asawa ko, attorney lalaki to At attorney ang asawa ko walang ginawa kundi sugurin ako, awayin ako, puntahan ako sa bahay ko kasi naghiwalay na sila. At nag-iiskandalo, sinisira aking mga gamit, ganyan. Ano ba pwede kong gawin? Pwede ko ba itong isampay itong RA 9262? Sabi ko sa kanya, sa inyo, Prosek. Hindi pwede yung Republic Act 9262. Pero yung lalaki, meron ding remedy yan. I-apply niya yung provision ng revised penal code. Yun ang applicable provision. Nang gigiba yung babae, kung ano man yung applicable. Kaya lang, sa revised penal code, i-exempt from criminal liability yung husband ng wife sa crime ng malicious mischief, estafa, or theft. So, ano lang pwede niya? Kung sinasaktan siya physically, physical injury. Physical injuries, kasi, ang problema niya, ayaw daw niya magsampa. Gusto lang niya lumayo yung babae. Yun lang. Sabi ko sa kanya, gusto mo test case natin. Ikaw ang una. Nakakaya, didismiss agad ng question. Hindi na rin na tinuloy. Sabi ko, alam ko, babae lang ang pwede. Pero kung gusto mo, unahin natin. Baka ikaw maging president dyan, di ba? Una kang kaso. Meron ng kasong sinampa ng ganyan sa court. Dinidismiss agad ng court. Sa amin, sa Antipolo City, meron na lang na-i-file ng ganyan. Republic Act 9262 against a woman, di-dismiss agad. Unless, of course, applicable yung provision ng revised penal code. Like, for instance, yung wife inflicted serious physical injury against her husband. Ang applicable provision, revised penal code, hindi yung Republic Act 9262. Ayun, okay. Ay, na meron. Nasagot ko na ba ito sa Seaman? Nasagot nyo na? Yung OFW, ang Seaman, ang asawa, pero nagpapadala sa biyanan? Oo, diba? Yung nananakot siya? Nagchat-chat, hindi. Yung kanyang asawa, seaman. At 1 year na hindi nagpapadala, pero sa biyanan. Hindi pa. Taga Lucena, no? Kasi sabi niya, kasi nagchat-chat kami ng taga Taiwan. Si Gina Castilla ng Lucena, sabi niya, yung asawa niya ay OFW, seaman, pero pinapabayaan sila, 1 year nang walang padala. Pero sa biyanan niya, o doon sa nanay ng lalaki nagpapadala. So, anong violence, di ba ito? Ganun din, violence against women. Ang problema, Prosec at attorney, paano makakasuhan ng isang taong nasa abroad? Kung siya, nasa Pilipinas ka, at yung asawa mo ay nagpapabaya, hindi kayo binibigyan ng sustento,
nasa abroad siya. Parang may lusot, ano? No. Hintay mo siya umuwi? No. Pwede naman sampahan ng kaso yan kung sa criminal aspect. Kakasuhan doon siya sa Office of the sa Provincial or City Prosecutor. Di ipadala yung subpoena sa kanya doon sa abroad. Pwede ipadala yung subpoena? Sagutin niya. I-can-execute also counter affidavit abroad through the consulate office doon. Oo. Saka ang residence naman niya, Pilipinas din naman. Pwede siya masampahan, di talo. Ang tanong, kung yung nasa abroad ang magre-reklamo. Kasi yung sa abroad, ganun din. She can file a complaint here. Saan? Through the consulate office. Yung complaint affidavit niya, doon inonotarized, ipadala sa Office of the Prosecutor concerned. Pwede pa rin. So, sa Philippine Embassy, mapadala. Para to remind him of his obligation. Siguro, no? Pwede bang pwersa yung bumalik? Oo nga. Yung repatriate. Yung word namin. Siguro mag-threaten naman yan kung kakausapin ng korte yung agency. Kasi alam ko, hindi, ganito kasi yun. Tito lang, alam ko prose kung tama, pakisabi na lang. Kalimbawa, meron siyang kaso dito, sinampahan siya, no? Tapos nagkaroon ng warrant. Yan, hindi na siya makauwi kasi harangin siya ng warrant sa airport o sa immigration. Sila doon, meron na sa computer, no? Kung sino yung mga naka-blacklist o kaya yan, may mga warrant of arrest, naka-record na yun sa immigration So, pagdating pa lang niya sa airport, may warrant siya, huli na siya ng doon, airport authorities agad. Talaga? Paano siya magkakaroon ng warrant of arrest kung gano'n lang kasimple yung kanyang kaso? Like, hindi nagpapadala ng 1 year. Hindi, kasi pasok na yun sa yung economic violence against the woman or wife, yung failure to support. Criminal action yan. Kaya yung sinabi ko kanina, dalawa yung remedy ng babae, civil action for support or criminal action for failure to support. Basta legally married? No, kahit na hindi kasal. Talaga? Dito nga sa RA 9262, na yan, kahit dating lang kayo. Tinatawag na dating relationship lang. Halimbawa, nakabuntis, hindi pinakasalan. Pwede gawing RA 9262 yan. Talaga? Bawa kahit walang relasyon, one night stand, tapos hindi nagbibigay ng support doon sa naging anak nila. Okay ba ito yan? RA 9262 siya. Criminal case siya. Pro-women talaga. Talaga against the under GMA ito, no? Hindi 2004. May legacy naman pala si GMA sa mga kababaihan. Lahat naman ng presidente, may mga legacy naman. May lahat naman ng presidente, may nagawang kabutihan. Okay, Nate. Salamat sa pagtulong sa aming mga OFWs. Ask ko lang po, ito yung galang kay Cynthia Ordinario, kung paano makukuha ang coaching na bili ko sa Pilipinas. Ang mister ko po ang gumagamit ngayon at mga kapatid niya, samantalang hiwalay na po kami, wala po kaming anak. May kinakasama na po siya. Ako po yung nasa 853 is Macau. Okay, kasi may kinakasama. So, papasok yan sa psychological violence committed. So, papasok na naman yung Republic Act 9262. So, isa sa mga remedy niya, yung temporary protection order from the court. It includes yung pagkuha ng sasakyan. Although ordinarily kasi replibin ang tawag doon. Ordinary yung recovery ng personal property. Pero wala ito husband and wife. So ang gagamitin niya yung Republic Act 9262. Kung sabi niya, may babae nga naman na kinakasama. Oo. So, ganun nga, Prosek, nasa husgado na, nag-apply siya ng TPO. Pero sabi mo, good for 30 days lang itong TPO, Temporary Protection Order. Tito, paano ito magiging permanente? Okay. Pag sa court kasi yung tinatawag ng Temporary Protection Order, ini-extend ito ng court. Ayon sa batas, pwede itong i-extend. Malapit na mag-expire yung 30 days, ini-extend. Magpapay na lang ng motion yung lawyer ng babae or the court. On its own, may extend the temporary protection order. Paano magkakaroon ng permanent protection order? Magkakaroon kasi ng hearing kung may permanent protection order. Yung lalaki, bigyan ng pagkakataong ipagtanggol yung sarili niya. Ngayon, kung paniniwalaan ng hukuman na tamang babae, mag-issue na ngayon ng permanent protection order. Yung permanent protection order, yung hindi talaga makakalapit, gano'n po kalayo ang asawang... Tuloy-tuloy na yun. Permanent protection order. Tuloy-tuloy yung pagbigay. Hindi makakalapit sa bahay nyo, hindi makakalapit sa'yo. Hindi po pwede makalapit. Hindi pwedeng sumunod-sunod sa kanya. Hindi po pwede. Otherwise, maging liable siya for contempt of court.
Pwede rin po kapag ni-stalk ka sa Facebook, kung ano sinasabi sa'yo sa Facebook, pwedeng kasuhan. Okay. Yung stalking actually, kasama din yun sa Republic Act 9262. Halimbawa, yung Facebook mo, binababoy, gano'n, pwede siyang kasuhan. Kasi madali ngayon yan eh. Pwede ba? Maaring papasok yung libel doon. Papasok. Depende Depende ko ano yung sulat. Oo, pero si kalimbawa sabihin ng lalaki, ako naman may-ari ng bahay na yan. Diba? Okay. Ba't mo ako hindi pa lalapitin dyan? Ako bumili yan. Ganyan yung lumapit sa akin. Magandang tanong yan, pero ito yung sagot ng batas, regardless of ownership. Ayun. Sorry ka, ikaw ang may-ari, alis ka. Yung mga gamit niya. Okay, doon naman sa Republic Act 9262, yung lalaki, entitled naman siyang kunin niya yung mga personal belongings niya. He should be accompanied by law enforcers or barangay para kunin lang ang personal gamit niya. Tapos yung sasakyan nilang dalawa, sa babae. Sa babae niyan, regardless of ownership. Kaya nakarehistro sa lalaki, sorry ka, doon na yun sa babae. Paano, kasi halimbawa, napatunayan, nag-hearing ko sa PPO na, nag-apply na siya ng, permanent protection order, no? Napatunayan na hindi pala totoo nagkasala itong si Mister. Okay. Oo, paano yun? Anong nangyari? Depende rin. Maaring ma-dismiss yung application niya for protection order. Pero kaya lang, kung ang finding sa criminal aspect, hindi naman nakalagay na the act was not committed. Halimbawa, na-dismiss yung criminal action because of reasonable doubt. Okay. Pwede pa rin mag-issue yung court ng permanent protection order. Ay, ganun talaga. Kasi kalimbawa, kahit na sinabing yung acquitted siya, o napawalang sala, pwede pa rin mayroong PPO. Okay. Depende sa ground for acquittal. Kung ang nakalagay doon, beyond reasonable doubt. Pero ang nakalagay sa court findings, nakalagay that the act charge was not committed, the court should not grant the application for permanent protection order anymore. Kasi hindi ginawa yung acts complained of. Okay. So, ibig sabihin, hindi porkit napawalang sala ka doon sa pananakit mo, halimbawa, hindi ibig sabihin na meron ka, malilift na yung o mawawalang visa na yung PPO. Oo. Pwede pa rin magkaroon ng PPO na pag nakita ni Judge siguro na talagang hindi na pwedeng magsama ito o lapitan ulit si Mrs. Oo. Pwede. Masama sa kanila. Ayon sa batas, pwede pa din. Pero pwede rin na, Tita Lu, yung bata lang sinasaktan no? Pwede rin kasi including children ito yung protection. Kailangan ba may relationship sila ng lalaki at saka yung mga bata? Ang relationship kasi doon sa mother Ang child naman, maybe their common child or the child of the woman alone. Yun. Kahit na yung yung anak ng misis o anak ng misis, Pero kung hindi niya anak, halimbawa, pamangkin, katulad na nangyari sa doon sa sumulat sa'yo, o si Mrs. Capricorn. Hindi sakop yan ng Republic 9262 kasi hindi yun anak ng babae. So, ang applicable provision, yung revised penal code, not 9262 anymore. Kailangan may relationship pa rin sila kahit pa paano, yung nanay at saka yung bata. Alam mo yung batas na yan, saan nila pwedeng mabasa para kung bitin yung ating usapan ngayon? I-google lang. Google lang. GMGM. Google mo. Google lang. Google mo. Republic Act 9262 para malaman ng mga kababaihan na napakaganda. Pro-women pala talaga siya, no? Google mo. Okay, hello sa mga caregivers na Pinay dyan sa Yixin General Hospital sa Taiwan. At siyempre si Pearly Baluyot, Mary Ann Nisperos, Mary Ann Bays. Happy birthday kay Armin. Marlene Cruz, Christy Garcia, maraming salamat. Ruth Libero, Dayan Nalog, Lani Borgonio, at Mary Gay Camilas na nagbabakasyon ngayon sa Pilipinas. Okay, meron na lang tayong 7 minuto bago mag-alas 9 ng gabi. Dito pa rin sa gabay ng OFW International. So, sa mga kababay, anong trend po ngayon? Matanong ko lang, no? Sabi nila, mula nung maraming mga babaeng OFW ang nag-abroad, tumaas daw po ang kaso ng annulment, yung mga nagpa-file ng separation, legal annulment,
legal, kung gusto makipaghiwalay, ano pagkakaiba ng annulment and legal separation, alin ang mas magastos niyan? Ano ang pwede niyong ipayo sa mga kababaihan? Totoo po ba na tumaas daw yung kaso ng annulment? Mula ng maraming housewives ang naging OFWs. Sige nga, Prosek. Sa Antipolo, wala namang kinalaman yung pag-abroad sa mga Talaga? petitions for declaration of nullity of marriage wala naman. Although marami. Maraming mga nag-abroad. Marami. National Statistics Office, meron silang talaga? data na mula ng dumami mga kababaihang OFW na sila yung naging breadwinners para Dumami na rin dumami ang kaso. annulment. Diba? Sa tingin ko hindi yun ang reason May pera kasi yung Nagkapera. OFW, yun ang pangbayad. Marami nandito sa Pilipinas, wala kasi silang panggastos doon sa petition for declaration of nullity of marriage. Kaya hindi sila nagpa-file. Mula na mag-abroad, nagkaroon ng Nagkapera. pera, File sila. nag-file na. Oo, teka lo, alam mo daming client na abroad, sa totoo lang. May napansin ko nga, tama ka nung binanggit mo, na meron nga maraming OFW nagpa-file ngayon. Dahil nga siguro rin, nagkapera. Bukod pa sa naging problema talaga na nila pag alis nila. Meron po kayong hinawakang kaso na ganyan Na-assign kasi ako sa family court for 4 years and 6 months. Kaya marami Well, akong experience sa yun ganyan. Marami. Sa declaration ng nullity ng marriage, hindi ko gusto. Kasi ang mga kwento doon, halos karamihan, exaggerated Hindi ka panipaniwala Talaga? Kaya Like? ako personally, I am for an absolute divorce law. Yung totoo na lang ang ground na ang gagamitin ng tao, hindi yung kwento-kwento. Kasi sa family code, there is no definition ng what is psychological incapacity. Yung judge lang ang mag-decide, psychologically incapacitated ba ang respondent or petitioner. Kaya nasa judge ang decision ngayon. Why not an absolute divorce law? Clearly defining what are the grounds for an absolute divorce law. Kaya ako personally, doon ako sa absolute divorce law. Saka medyo bababa ang gastusin ng isang tao. Masakit yun para sa amin. Kaya lang. Kami ni Prosek, magkalaban kami pagdating sa annulment. Kasi para siya sa state. Siya yung nagpe-preserve ng marriage. Ako naman, yun, nagpa-file yung petitioner. Ako, yun ang yung hawak ko. Pero yung divorce lang malabo yan sa Pilipinas. Malabo, ayaw nila. Syempre. Ayaw ng mga nakakarami. Okay, 4 minutes before 9. Ano ang papayo po ninyo sa mga OFW na nagkasampa ng kaso? Yung mga naiinip ba? Kasi meron akong friend na yung kaso niya, hindi niya maituloy-tuloy dahil kung kailan lang nagbabakasyon, tsaka lang po siya nakaka-attend ng hearing. Lagi daw silang talo kasi hindi po nila nakasikaso talaga. Anong kaso niya? Nakikipaghiwalay sa asawa niya. Tapos, ang hearing naman dito sa Pilipinas, minsan patagalan. Oo, once every 3 months. Oo. Tapos, magpapaalam sa amo niya, ayaw siyang payagan. So, dapat ba, pag tapos na ng kontrata, tsaka magkasuhan? Mas maganda. O kausapin na lang. Para sa akin, kausapin. Communication gap lang yan. Walang divorce. Kaya hindi pwede pinag-usapan, Tita Lu. Bawal yun. Pero ka nagtanong sa atin, no? Pwede ba sa barangay na lang daw? Pwede na. May lumapit pa nga sa akin, magpapanotaryo na lang daw sila. Yung na lang, yung pirmahan na lang sa barangay. Pero bawal yan. pareho naman daw nilang gusto at wala silang pera. Nangyayari yan kasi, sa totoo lang, baka may magalit sa akin. Kasalanan kasi kadalasan sa media Sali mo, palabas sa TV. Pipirma na ako. Pero hindi yun, mali Sa mga drama. Mali kasi yun. Ang totoo lang, pagka nagkasabuhatan yung mag-asawa, i-dismiss ng court agad-agad ang kaso, petition for declaration of nullity. Yung pirmahan na tinutukoy. Dismiss agad-agad. Kasi hindi pwedeng sabuatan. Walang sabuatan. Hindi kasi divorce. Pero dun sa mga palabas natin sa TV, may sabuatan, okay na raw. Hindi lumalaban. O kaya payag siya, no? Payag siya. Daw. Yung usual na, no? Payag siya. Bawal yun. Bawal. Para sa akin, mag-usap na lang. Baka Bawal magkabalikan na. ka. Reconciliation. Magkabalikan ka. Tama. Kasi napapansin ko yun sa mga OFW babae, pag nagkapera, nag-abroad, feeling nila, para sa yung asawa nila at kung magsalita, medyo masakit. Hindi dapat. Dahil sila ngayon nagtatrabaho. Ang asawa naman, pag naiwan, naglalaba, nagsasaing, namamlansya. Oo, nagbabantay mga bata, naghahatid. Oo. So, parang nagpalit yung kanilang Based on posisyon. personal experience ba yung Hindi naman. Mag-usap ka lang. Nag-invite ako ng mag-usap ka lang. Nag-invite ako ng mga live story sa mga OFW. Karamihan, gano'n yung Story. nag-click talaga yung mga letters every week.
Doon sa aking fan page, Tita Lu, halos ganun din ang mga tanong nila. Oo. puro Di ba tungkol. i-advise natin sila, Kuya Lindo, na porque sila mahal. Huwag naman masyadong mataray sa mga mister. Oo. Kasi padalan nyo kung mahal mo naman. yan, hindi mo pagsasalitaan ng ganyan. Magtiwala ka, di Oo ba? nga. Kung ako naman si mister, huwag mo payagang mag-abroad kasi makakaranas ka talaga ng ganyan salita. Ikaw dapat ang nagtatrabaho. Oo, tama. Okay, dito lang sa Pilipinas, di ba? Magtiis. Oo nga. Anyway, tapos na tayo. Ito lang tayong oras. Medyo bitin ang ating usapan, no? Sana ma-invite natin uli si Prosecutor Mario Luna. Maraming salamat po sa inyong pagpunta rito sa aming studio, dito sa DZEC, gabay ng OFW International. At wala na tayong oras next week. Pag-usapan naman natin ang ibang segment. Medyo bitin ang konting usapan ngayon. Oo, Tita Lu, kulang sa Mensahe oras. po ninyo sa mga OFW. Sigurado ko sa pamilya nyo may OFW din. Marami naman. Talaga. Oo. Kasi ikaw yan, Yan ang sitwasyon sa bansa, maraming naghihirap. Magtiis na lang muna talaga yung OFW. Kasi kung ako personally, ayaw ko magkatrabaho sa abroad. Ako rin. Hindi ko pinangarap. Mag-tourist lang. Oo, Oo, ganun lang. Many years ago ako maraming opportunities. Ayaw ko lang magkahiwalay kami. Oo, dapat ganun. Alam mo, love na love ako. Oo nga. Kung magagawa naman ng paraan, kung pwede magtiis sa konting kinikita, pero tingnan naman yung panahon na gaganda rin naman ang buhay ninyo. Diba? Sikap lang. Maraming salamat po, Prosek Mario Luna. Salamat po, Prosek. Thank you so much. Okay, ito po si Tita Lu Medina at napansin nyo medyo madilim sa aming paligid ngayon dahil nag-observe tayo ng Earth Hour. Yan. Dito lang sa studio bukas. Meron akong quote eh. Sige. Para sa mga green-minded, hindi pala green-minded, mga green thinker. Ito yung ibig sabihin ng green. Para makikulit ang Castro yan. Ito yung ating quote. Our environment, the world in which we live and work, is a mirror of our attitudes and expectations. Ayan. Okay. Mga kababayan, ayun po ang ating quote dahil today is Earth Hour. Okay, sa lahat naman po ng mga nagtatapos ngayon, mga anak ng OFW, tama yan, no? Kahit wala kayong award o hindi kayo naging valedictorian, basta nakapagtapos kayo, masaya na yung mga magulang na nagsasacrifice sa abroad. Sulit na yan. Congratulations sa mga magulang. Congratulations. You are now officially unemployed. Hindi mag-graduate. Gumaganda ekonomiya. Gumaganda. Yan, mga bagong graduate, ano? Oo. Okay, maraming salamat po. Pwede nyo kami i-text ulit sa 0926617882 Monday to Friday. Babasahin namin yan every Saturday. Maraming salamat sa mga Radyo Pinoy Fans Club, kay Mary Ann Bass, at siyempre kay Perry Maluyot, kay Mary Ellen Esperos, at sa patuloy na pakikinig ng mga taga Singapore at sa Canada, sa Ontario, Canada, na soon ay makakasama natin dito sa ating programang Gabay ng OFW. Tama kayo, may sipod nga ako. Good night. Bye! Good night! O mag-text sa 0926-617-8082 o makinig tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lu Medina. Hong Kong, Japan, Brunei, Taiwan, kahit saan sa Asia, France, Germany. Sa puso, sa isip at sa panaginip, kasama't kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo man, nasaan na aking pagdarama, ibig na walang kasi
Magandang gabi at welcome sa ating programang gabay ng OFW International. Saturday night po, 8 to 9. At kami napapakinggan worldwide sa www.eaglebroadcasting.net. Sa Pilipinas, syempre, sa DZEC sa Mega Manila, sa 1062. Ito po si Tita Lumidin at makakasama natin si Kuya Lindon Soresca at Attorney Arlene Soresca hanggang alas 9 ng gabi. Magandang gabi, Kuya. Kuya. Hello, magandang gabi. Tawag sa akin, Tita. Ano? Tita Lu, okay. Magandang gabi sa ating mga listeners worldwide. Oo nga, Atty. Arlene. Good evening po sa inyong lahat. Alam mo, ano ngayon, graduation season. At sa Facebook, nakakita ko yung mga congratulatory messages ng mga OFW sa kanilang mga anak. Oo, yung Yun. pinaghirapan nila, no? Parang dito yung bawi time, no? Oo, Parang yes. sulit ang pagod ng mga Oo. OFW pag nakikita nila yung mga anak nila nakagraduate ng elementary, high school, college. At yung bar top notcher, ha? Ang nagpaaral, mga kapatid niyang OFW, San Beda, babae. Galing talaga ng mga babae ko yan, no? Sobra. Women's Month. Matapos. First time daw ng San Beda ba na babae ang nag-top. Laging taga-UP ba, tsaka Ateneo? Hindi naman, laging lalaki. Lagi San lalaki. Beda. This time, babae Kaya sa ngayon San ako Beda. nagyabang. Okay, ngayong Sabado ay makakasama natin sa segment ni Attorney Arlene Soresca. Pakilala muna natin ang ating guest. prosecutor. Opo, siya po ay isang talagang hasang-hasang prosecutor sa Antipolo City. Gusto ko yan. Ilang years na rin ang experience. Ilang years na ba fiscal lang yung prosec experience? 16 years. 16 years. Bago lang, 16 years lang. Mga 16, oo, grabe. Oo nga. No? Ano lang, Kaya prosecutor lahat ng sa klaseng kaso na hawakan na ni Prosec. Prosec. So, tawag po sa inyo, fiscal. Fiscal noon, ngayon ang Ngayon, tawag na sa prosecutor. kanila, prosecutor. Wala ko alam. Ano? Mas mataas pala yun? Oo, matagal din siya naging acting chief dito sa Antipolo, no po, Prosec. 2 years. Opo, si Prosecutor Mario Luna. Oh, sir, Yan. attorney tawag ko, prosecutor. Prosecutor. Welcome sa ating programa. Ang Prosecutor. ganda ng inyong municipal hall, no? City Hall. Okay, City Hall. maganda. Doon po kayo nag-opisina? Hindi, meron namang Hall of Justice sa Antipolo City. Ay, iba po yan, magkawalay. Magkaiba. Ganda, bago, no? Dati po ako second doon eh. Sa Antipolo. Pero bago natin, yung mga tanong ninyo, pwede nyo i-text sa akin, no? Sa legal, no? Legal Matters. Yes. 0926-617-8082. Mamaya meron din po tayo natanggap ng mga text dahil nag-post po kami sa Facebook account ng Gabay ng OFW International at ng Radyo Pinoy Fans Club. Pero syempre, meron din tayo mga segment, yung ating foreign exchange rate, ang usapang pera, usapang negosyo ni Kuya Lindon, at yung mga balitang OFW namin ni Attorney Arlene Soresca. Para sa ating Forex, game kuya para sa ating foreign exchange rate. Okay. Isang napakagandang gabi po ulit sa ating mga kagabay. Ating usapang exchange rate tonight. Okay. Bago ko basahin yan, Tita Lu, magmamagandang gabi muna ako sa kay Sir Dan De Castro. Nakikinig ba siya ngayon? Actually, TPM kami ngayon. Ano? Ay talaga, hi sir. Magandang gabi, Sir Dan, at sa libo-libong listeners. Ng katinig. Mga katinig. Tinig Pinoy Radio. Okay, promote na natin yan. No? Kung kayo po ay nagsawa na sa amin, o kaya gusto nyong Monday to Friday makapakinig ng OFW issues, pwede kayong makinig sa programa ni Kuya Dan. Ang ganda ng boses. Na-inlove ako bigla dyan, ha? Masyado bang majuling? Oo, parang ikaw. Broadcasting live from Ottawa, Canada. Ottawa, Canada. Si Dan De Castro, si Kuya Dan. Ayaw niya sa tawagin ko siyang sir. Masyado daw formal, kaya Kuya Dan De Castro. Dan. Okay. So, eto na. Ang Sige, ating go. usapang exchange rate, ang ating US dollar ay nagtapos ngayong Biyernes at 44.76. Ang ating Hong Kong dollar ay 5.70. Ang ating namang Singapore dollar ay 32.73. Ang ating Canadian dollar, para sa mga kababayan natin dyan, no? Ating mga katinig, is 35.94. Ang ating Australian dollar ay nasa 35.20.
Ang ating New Zealand dollar ay 34.04. Ang ating UAE dirham ay 12.20. Ang ating Saudi Arabia Riyal ay 11.95. Ang ating Japanese Yen ay 0.376. Again, mukhang sumisipa ang euro ngayon, ano? Nasa 48.81 po ang euro. Expected naman po nilang mag-bounce back ito, no? Para sa mga kababayan natin dyan sa Europe. Okay, ang ating UK pound ay 66.59 at ang ating Thai baht ay 1.37. Yan po mga kagabay, ang ating exchange rate na nagtapos kahapon, araw ng Biyernes, March 27. Okay. Medyo seryoso ba pag-uusapan natin ngayon? Kasi assistant prosecutor, Mario Luna, parang pagdating sa batas, nabobobo ko, pero sana maintindihan ko. Pag-uusapan natin ngayon ang... Sentro natin, Tita Lu, sa RA 9262. Against violence. Violence against Buong women. pangalan ng project. Violence against women and their children. Yun. Relevant yan. Oo, pwede na kayo magsumbong. Ngayon pa lang. Oo, magtanong kay Tapos project. Tita Lu, mabanggit ko lang, no? Today is Earth Hour. Oo nga. Yan. Pero huwag niyo kami patayan. Wag. Madilim. Oo, Actually, 8:30 tonight. yung ating usapang negosyo ay related sa Earth Hour. Oo, sige. Unahin na natin ang ating usapang negosyo bago si Assistant Prosecutor Prosec, Mario Luna. Pag-uusapan po natin yung mga problema ng mga OFW na inaapi na kanilang mga asawa sa Pilipinas. Imagine, papadala ka ng pera tapos may kinakasamang iba? Unfair. Okay, narito po na ang ating usapang negosyo with Kuya Lindon. Usapang negosyo para sa mga OFWs na gustong kumita habang nasa abroad. Hindi forever ang kontrata. Bakit di ka magnegosyo at kumita ng extra? Narito ang mga taong tutulong sa iyo kung paano. Pakinggan dito lamang sa Gabay ng OFW International. Para sa ating mga katinig dyan sa Canada at worldwide mga nakikinig sa Gabay ng OFW, narito ang ating usapang negosyo with Kuya Lindon. Okay. So, magandang gabi po ulit. Okay, Tita Lu, Attorney Arlene and Prosec, Mario Luna. Prosec, Mario Luna. Okay. Sir, nabanggit ko po kanina na today is Earth Hour. Oo. Yan. Earth Hour is being celebrated worldwide. May sumusunod Yan. pa. Ang celebration actually, ang standard celebration niyan ay mula 8:30 hanggang 9:30 ng gabi kung saan ang bansa mo. No, mabanggit ko lang no, bago tayo tumuloy sa ating usapang negosyo. Kasi para lang sa ganang atin lang no ng mga conscious sa environmental protection at sa inyo na rin mga kagabay. Ang Earth Hour kasi nagsimula yun sa Australia noong 2007. Parang lights off lang, yung tipong pakita lang natin na mahal natin ang buong mundo. Magpapatay muna tayo ng ilaw, di ba? Para maka-save sa kuryente. Pero mukhang mula noong 2007 lumawak na rin ang following ng Earth Hour. At hindi lang 'yon kasi nung tinatawag nilang Earth Hour Blue, ang nangyari after nung maitatag nilang Earth Hour Blue, dumami na rin ang mga movement, no, yung mga proyekto na related sa Earth Hour. Yan. Pero sa Pilipinas, alam niyo ba, sa Pilipinas medyo exads tayo. Siyempre, natin patalo, Pilipino tayo eh. Sa Pilipinas nga, ang mga exads, ibig sabihin niya kasi ang talagang, attorney, ang talagang observance ng 8R ay nagpapatay tayo. Ang pinapatay, hindi lahat ay pinapatay, hindi lahat ng ilaw ay pinapatay. Pero mo naman, kung binubunutan ka ng ipin, patayan ka ng dentista mo, baka ibang ipin na mabunot, no? O kaya, doon ka nakatira sa mga lugar na maraming snatcher, pag pinatayan ka ng streetlight, baka marami ang ma-snatch yan. Pero ang Earth Hour po, mga kaibigan, ang pagpapatay ng ilaw ay doon lang naman sa mga ilaw na hindi ginagamit. Yan. Gaya nito sa studio, consciousness lang. Actually, ang ginagawa ng Earth Hour, parang lang yan eh. It's an advocacy. Awareness, no? So, awareness lang talaga na merong Mother Nature na kailangan nating So, hindi lahat. Hindi dapat Hindi lahat. Yung kasi mga tayo excess sa bahay, na ilaw. lahat ng ilaw natin. Kasi Tita Lu, kami kasi mula kami nung nag-observe nag-observe kami. ng Earth Hour, pati TV, wala eh. Ako dun sa amin, ako tagapatay lahat. Kasi ako nagbabayad. Mahal Pag-usapan natin yan. So, everyday is Pag-usapan natin yan. Okay, so, eto nga, itong Earth Hour na to,
So, ano na to, no? Ang sinasabi lang dito awareness, no? Or kamalayan lang para sa ating sa ating lahat na nakatira rito sa mundong ibabaw na dapat ay maging conscious tayo. Okay, so ayan na. So, we're talking about environmental protection. We're talking about being green. Yan, okay? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng green business ideas? O, ano yan? Yan yung mga negosyo na nakakatulong Sa environment. Yan, okay. Meron tayong startup business tip diyan di ba? Actually, sa ating mga kababayan, worldwide, ang makikita nyo rito, meron tayo kasing mga business tips. Kung kayo ay talagang advocate kayo ng green, kasi Tita Lu, kami kasi, ang negosyo ko, Fiscal Luna, ang negosyo po kasi namin ay, we're very proud to say, we are in the cleaning business, pero we are proud to say na we have a we are using green cleaning equipment, and we are using green chemicals. Kasi ang ibig sabihin nito, yung green cleaning equipment, kasi ang equipment namin, 12 years na, 15 years na, buhay pa yung kaha, yung motor, nire-repair lang, pero hindi siya nagiging part ng landfill o hindi siya naitatapon. Yan. Ang sinasabi naman namin na kami, ginagamit namin ay green cleaning chemicals. Kasi, ang chemicals namin, kahit na ipanghugas mo, mapunta sa kanal, mapunta sa mga tubigan natin, safe siya sa mga isda at safe siya sa mga halaman at lalong-lalong safe siya sa mga tao. Okay, so ito pa po mga kaibigan, some of the business ideas para sa inyong mga gustong malaman, kung ano-ano ang pwede nating pasukin ng mga green businesses. Meron tayong tinatawag na organic or recycled fashion. Yan. Okay, nabanggit ko yung recycling, recycling and upcycling. So, ibig sabihin lang nito, kung ano yung mga scrap, yung mga hindi ginagamit, pwedeng gamitin, pwedeng ulit, Ulitin, yan. O kaya, okay. gawing ibang bagay, Last week, guest natin si Janet Toral na tungkol sa e-commerce. Na sinasabi rito, kung marunong ka sa computer, bakit hindi mo pag-aralan ang green application development? Na tipong, gagawa ka ng application para dun sa mga environmental advocate para magsasuggest ka ngayon kung saan sila maglilink kung anong gusto nila. Let's say, gusto protection ng dagat, protection ng hangin, protection ng bundok. Yun. So, meron din tayo eco-consulting. Kung ikaw naman ay arkitekto, ikaw ay inhinyero, at ikaw ay expert dito sa field na ito, pwede ka naman mag-offer ng services mo. Gaya nga na nasabi natin last week, pwede mo naman i-offer ang iyong services online. Yan. Ito, Attorney Tita Lu and kay Fiscal Luna, meron tayong sinasabing bicycle repair or refurbishing repair shop for electric tricycle, e-jeeps or charging station. Yan sa mga electrician, etc. Yung mga magagaling sa mechanical. Diyan sa Ateneo, merong Comet to go. Oo. Electric jeep. Electrified. Oo, kaya dahil sa dumadaming electric tricycle at electric jeep at kung ano-ano pang pinapatakbo ng electricity, siguro mahiging pag-aralan na rin paano i-repair, di ba? Meron ito maganda to, farmers market vendor. Isa sa mga nalaman ko nung umattend ako ng isang seminar nung nakaraan, na ang na isa sa mga trend ngayon sa business ay ang tinatawag na agripreneurship. Kasi marami kasi ngayon ang gusto nilang kainin natural, organic. Yan. Yung mga hindi ginagamitan ng mga insecticide, pesticide at kung ano-ano pang mga synthetic na chemicals. Yan. So, tingnan nyo yan. Ngayon, nabanggit natin ang upcycling at recycling. Ngayon, anong kaibahan nito? Kasi minsan may debate pa dyan. Ang upcycling daw pala, parang bote yan, attorney yung bote ng soft drinks, Pag ang bote ng soft drinks ay binurog, tinunaw, ginawang bote ulit ng soft drinks, ang tawag dyan ay upcycling. So, hindi soft drinks ba pa rin? Pag ang bote naman ng soft drinks ay nilagyan ng bagong takip, nilagyan ng suka, at yun yung ginamit sa pagbenta ng suka, ang tawag dyan ay recycling. And of course, ladies and gentlemen, sa ating mga kababayan. Nalaman ko na. Ayan. Medyo nagdidebate kasi pag entrepreneur ang tatanungin mo, sasabihin nila, upcycling po yan. Yung mga tipong, yung nakita namin mga dyaryo, inikot-ikot, ginawang handbag, upcycling yan. Actually, it's what you call recycling. Yung mga tela, yung mga natabas na tela sa mga factory, ginawang basahan. Hindi po yan upcycling, recycling ang tawag yan. So, ginamit pa rin yung materials. Ang ibig na sabihin nito, iniiwasan natin na itong mga materials na to ay
umabot doon sa dump site or maging basura. Masayang. Oo, kasi habang dumadami ang basura, lalong nakakasama sa environment. Yun. So, meron pa rin. Di ba, napag-usapan natin, Tita Lo, franchise. Yung napag-usapan natin franchise, eto na ngayon yan. Green franchise. So, pwede kayo maghanap ng mga franchise na green. Yan. So, again, ladies and gentlemen, yan po yung mga ating mga business ideas on how to go green with your businesses. Because it's Earth Hour today, ino-observe po natin ang Earth Hour. Mahalin po natin ang mundong ibabaw dahil itag-iisa lang po ito. Yun po. Sige po, ating mga kagabay. Okay. Usapang Merong pinaghirapan sa ibang bansa pagyamanin. Sa negosyo ating paramihin. Tara na, magnegosyo tayo. Okay, 8:19 ang ating oras. Dito pa rin sa gabay ng OFW International with Tita Lu Medina, Atty. Arlene Soresca at Kuya Lindon. Ngayon, busin na natin ang oras para sa ating special guest, si Prosecutor Mario Luna. Applause Yan. muna tayo. At Evening po. pag-uusapan natin RA 9262. Yan, game na tayo. At nga pala, batid ko muna yung mga taga-Taiwan dyan, Radio Pinoy Fans Club at si Kuya Dante Castro ng Ottawa, Canada. Okay, Attorney. Prosec, umpisa na po natin. Kasi di ba po ang na-mention natin na pag-uusapan ngayon ay RA 9262. Opo. Ano po ba sa inyong maikling salaysay lang? Ano itong RA 9262? Tungkol saan po ba ito? Prosec. Actually, itong batas na to, itong Violence Against Women and Their Children's Act, i-intended ito to protect women and their children. Kaya lumalabas parang ito yung batas na mayroong gender. But originally, ang mga framers nito, nung simula, wala talagang gender yan. Ang nakausap ko noon, isang Supreme Court Administrator, yun yung original na batas na nilalakad nila. But eventually, the law becomes a gender law, only protecting women and their children. Opo. So, ibig sabihin nga, Prosec, noon ang umpisa, hindi pa sinasabing violence against women lang. Pwede palang violence against men din to. Walang tawag, but simply a law protecting the interest of the family. But later on, the interest or protection of women and their children. Ayun. Ano po ba yung sinasabi natin, Prosec, na violence? Ano po bang nakapaloob dito pag sinabi niyo yung violence? Ang violence doon sa Republic Act 9262 ay hindi ordinaryong violence sa pananaw ng ordinaryong tao. Kasi tatlong klase itong violence, yung physical violence, meron namang psychological violence, and yung pangatlo, yung economic violence na committed by a man against a woman. Okay. So, Prosec, yung physical, pwedeng sexual to, no? Kasama yung sexual, siyempre, dito sa physical violence. Okay. Nandun yung physical, pero actually, nasama din yung sexual na itong violence sa grupo niyan. Although, ordinarily, tatlo lang talaga ang classification. Kaya lang, meron din sexual violence. Parang nagpo-fall na rin siya sa physical. Sa physical, Prosec, medyo common na sa atin yung physical violence, diba? At saka yung sexual. Yung i-discuss po natin ngayon, pag-usapan natin yung psychological violence at saka economic violence. Ano po ba yung psychological violence, Prosec? Okay, yung psychological violence, medyo napakalawak kasi it includes any act of the man. I'm saying a man kasi the man may be a husband or a common law husband committed against his wife or common law wife or hindi kailangan kasal po pala. Hindi kailangan. Kasing sa ating mga OFW, pagka sinabing magkasama lang sila sa isang bubong at may anak, ang sinasabi asawa na. Okay, but still protected under Republic Act 9262. Usually itong psychological, malawak kasi nasama din dito yung sexual infidelity in the part of the man. Kasama. Parang psychological abuse kasi violence. Kasama yan. Nag-torture ka, Tita Lu, no? Nakakaisip na merong ibang kinakasama yung asawa mo, kaya naging psychological. Parang pagkaraniwan ko na naririnig sa mga OFW. Oo, pero pwede pala sila magsampa, no? Ganun ba yung process? Pwede, pero medyo maraming view kasi dyan Yung ibang lawyers nagsasabi na so long as the man has another woman, it already constitutes violation of Republic Act 9262. But another view is that it should be committed in a manner that it would cause mental agony on the part of the woman. Ano yun? Dapat, it should be not concealed, nakikita.
Kasi kung tinatago lang ng lalaki, hindi nalalaman ng babae, chismis lang, ang sabi ng ibang narinig kong mga authorities, it would not constitute violation of Republic Act 9262. I believe that it is the correct view because there is a Senate proceeding on that. Yun lang talaga. Ay, siguro, Prosek, yung nagsasabing hindi kasama yun, mga lalaking authorities yan eh. Yes, Kung babae yes, yan, lalaki. talo. Kahit tinatago pa yan, hindi pa yan nakalantad, psychological abuse pa rin yun, kakaisip ng babae na merong ibang. Oo po. Tsaka sa dami ng chismoso, hindi yung matatago. Oo, walang sikreto hindi nabubunyan. Ano naman yung economic violence? Ito, economic pangkaraniwan yung lalaki, hindi nagbibigay ng support sa babae and their children that would constitute economic abuse committed by a man, maybe a husband or a common law husband. Oh, sige. So, fiscal, kung halimbawa, meron ka ganito, nakaramdam ka na ganito, economic violence against you, ikaw yung babae, tapos nakaramdam ka naman o kaya psychological o kaya sexual. Kung ano man po dito ang naramdaman mo, ano po pwede mong gawin, Prosek, para, ayun, sa laban sa iyong asawa o kinakasama? Dalawa ang remedies ng babae rito. They can file a criminal action against the man for violation of Republic Act 9262. Meron namang hindi criminal. Civil action for support or yung civil action na yung tinatawag dyan na meron ito yung barangay protection order, meron namang temporary protection order to be filed in court and eventually permanent protection order. O sige, doon na tayo, Prosek. Ano po ibig sabihin ng Barangay Protection Order? BPO. Okay. Itong Barangay Protection Order nito, applicable lang ito sa mga physical violence committed by a man against a woman and their children. So, anong gagawin ng babae kung talagang binubugbog siya or tinatakot siyang bubugbogin? Okay. Ang gagawin niya, she will simply ask the barangay to issue a barangay protection order. Ayon sa batas, yung barangay chairman or any kagawad could immediately issue a barangay protection order within 24 hours yan from the application. Kailangan po ba ipatawag sa barangay yung mister? Kung hindi sumama, pwede rin ba yun? Hindi na kailangan ipatawag. Automatic yan. Pag file within 24 hours, mag-issue agad yung barangay. Ayun, Barangay so, sabihin, protection tatakbo order. ka. Prosek, albawa, binubugbog ka, takbo ka na sa barangay, gano'n. Pwede. At agad mag-issue sila. So, pag meron ka naman gano'n, may hawak kang BPO, ano ang mangyayari? Wala pong investigasyon basta nakakapag-issue? Ang inimbestigahan yun yung babae. Magsasalita yung babae, nagsusumbong sa barangay. Kaya automatic, mag-issue yung barangay within 24 hours from the date of application. At kung meron ng protection order, para namang epektibo yun, hindi naman pwedeng pababayaan lang yung babae ng barangay. Hindi. Ayon sa batas, yung barangay protection order na ito, isi-serve ito ng barangay chairman personally. Or, kung hindi siya available, kung hindi available, any other government barangay official. Ano ang nakapaloob dito? Ang nakapaloob kasi sa barangay pa itong pinag-usapan natin, na the husband should be directed to stay away from the house. Ayun. Itigil na yung pambugbog or pananakot. Aalis yung lalaki talaga, paalisin talaga. Papaalisin talaga. Sa bahay. Meron ba Prosek, yung taaning, ilang days lang to effective, yung BPO, ganun? Ayon sa batas, 15 days lang ito. Sa barangay protection order. Okay, so walma 15 days, hindi siya pwedeng lumapit sa'yo, ganun? Hindi po pwedeng Pero lumapit. pagkatapos ng 15 days, Prosek, anong mangyayari? Babalik siya ulit sa dating gawi? Pwedeng bumalik. Kaya ang remedy ng babae, within that 15-day period, dapat mag-apply siya ng temporary protection order sa court, specifically the family court. Doon siya pupunta. Kaya na siya doon. Oo, para sigurado. Kaya ang court naman, again, within 24 hours yan, mag-issue na naman yung court, the family court, ng temporary protection order, which is valid for a period of 30 days ito. Opo. So, ongoing 15 days, So, kukuha agad ako na abogado ko, ako yun. Kukuha agad ako na abogado, RTC ba ito, Regional Trial Court? Regional Trial Court, Family Court. Kasi minsan wala akong pamkuha ng abogado, di ba, Tita Lu? Medyo magastos.
Mahal. Nandiyan ko eh. Paano yun? Kasi, alam mo, ordinary, ano lang ako, pamamayan. Katulad nun, maasa nga lang ako sa asawa ko sa, pakain. Attorney Arlene, nandiyan yung pinanggalingan natin, Public Attorney's Office. Sila ang maglilingkod doon. Ayon sa batas 9262, yung babae entitled to the services of the Public Attorney's Office. In fact, under that law, yung Public Attorney's Office lawyer, obligado silang magserbisyo sa babae. Ayun, under RA 9262. Okay. Attorney Arlene, ipasok muna itong mga text messages Sige, mas na maganda. galing sa OFW. Mrs. Capricorn, hi, good PM. Tawagin na lang ako, Mrs. Capricorn. Medyo jahi ako. Masyalan po kasi ang kaso na ilalapit ko sa dahilang hinalay po ng asawa ko, ang pamangkin ko na iniwan sa aming probinsya kasama niya. Mula kasi nang ako'y nag-abroad, pinakiusapan ko pamangkin ko na tumira sa bahay namin para tumulong sa paggawa ng assignment ng dalawa kong anak. So, naisa pa po ang kaso pero hindi naman nakulong ang asawa ko sa dahilang di nakaka-attend ng hearing ang pamangkin ko dahil sa hiya sa baryo. Last year po ito, naisampa June 2014, may pag-asa po bang pabigyan ng hustisya ang ginawa ng asawa ko sa aking pamangkin. Mahina daw po ang kaso, sabi nila. Marami po salamat. May advice lang ako. Kapag ang asawa nyo iwanan nyo, huwag yung pamangkin na babae ang Sasama yung galyon. Oo, pamangkin na lalaki. Di ba? Paano ko nagawa na, no, Tita Lu? Sa project, paano ko nangyari? Oo nga pala, pati ko muna ang Radyo Pinoy Fans Club. Malinaw na malinaw daw kanilang signal. Si Mary Ann Bays. Kumusta po kayo? Kumusta kayo? Mamaya mapatiin natin ibang mo kasama. Hi, Mary Ann, thank you. Yun po, kasagutan mo lang yung Prosec, Mario Luna. Bago lang naman na dismiss yan, di umano rape Well, ayon sa batas doon sa Rules of Court, yung kasong yan, pwede pang i-revive within a period of 2 years. Kaya kung sinasabing may pag-asa, merong pag-asa. Kapag po nagkaroon na ng decision, pwede pa palang i-refile? Kasi ang sinabi kasi niya, na-dismiss kasi di umano, hindi sumisipot. Hindi sumisipot. Malamang yung kaso was dismissed provisionally by the court. So it can be revived within a period of 2 years from the date of its dismissal. So may pag-asa pa yan. Gano'n kasi, Tita Lu, pag hindi ka umapir, ikaw yung complainant, hindi ka nagpapakita sa mga hearing mo, ma-dismiss siya ng provisional. Ibig sabihin, temporary lang. Yan ang talo dyan. Good for 2 years. Pwede mo pa siyang buhayin sa loob ng 2 taon. Yan. Balik lang yung si pamangkin sa husgado. Sabihin niya ulit na interesado na siya ulit ituloy. May iba ka pa ba? Meron pa. Okay, no? Wala naman kay Regine Mendoza. Please ask attorney sa programa ninyo kung ano dapat gawin ko sa asawa ko na lagi nagbabanta sa mga magulang ko kasi po sa kanila nakatirang anak namin at doon din ako nagpapadala ng remittance. Yun. Pera, pinag-aaway na to. Prosec, ano ma-advise mo? Actually, yun minsan na nangyayari nga, nagkakamali yung mga OFW Kasi bakit doon pinapadala sa magulang niya? Dapat pinapadala yan sa husband. Baka saan dinadala? Well, unless of course there are valid reasons. Pero dapat sa husband yung pinapadala. Kaya nakakaroon ngayon siya ng problema. At tungkol sa pananakot, kasuhan yung husband ng also violence against women, 9262. Pwede kasuhan. Tsaka, yung po bang pagkuha ng cellphone? Ito may nagtanong. Pwedeng ebidensya, kunyari nagbabanta, kukuha ng video, pwede po yung sa korte. Sinong kumuha ng cellphone? Yung biyanan po niya, tapos nagbabanta, nagpupunta sa bahay, tapos yun. Actually, hindi naman kailangan na kukunan mo ng video. Ikaw na mismo, you can execute an affidavit, yung testimony mo, yun na yung mismong evidence. Not necessarily yung video na yun. Pero makakatulong din po yan. Makakatulong. Kaya lang, may konting problema. Minsan yan, kasi it may be covered by Republic Act 4200, the anti-wiretapping law. Once nire-record mo yung conversation ninyo without the knowledge of the other individual, you could be charged criminally. And besides, the evidence is inadmissible in evidence. Hindi tatanggapin ng hukuman. Hindi tatanggapin. At saka pagka may video kasi, Tita Lu, ipoprove mo rin yung yung authenticity. Kaya mas maganda yung salita mo na, yun ang ebidensya mo. Okay, isa pa. Dati pa akong OFW at ngayon dito na sa Lucena. Sa Lucena po ito, Bari ko bang kasuhan ang asawa ko na OFW, seaman po siya, pero pinapabayaan niya po kami. 1 year na po kami walang padala. Samantalang 3 po anak namin at legally married po kami. Pero sa biyanan ko po ay nagbibigay siya ng dato.
Okay, baliktad ito. Kanina yung babae. Ganun din yun, yung sa Violence Against Women, Republic Act 9262. Actually, dalawa yung remedy. Pwedeng civil action for support, pero mas maganda yung criminal action or violation ng Republic Act 9262. Kasi nung araw, nung wala pa yung Republic Act 9262, ang mga babae, ang remedy available sa kanila, yung civil action lang. Ngayon, lumabas, 2004, yung Republic Act 9262, nadagdagan yung remedy. In addition doon sa civil action, they can file a criminal action against the husband for failure to support. Oo, naging criminal na siya. Naging criminal. Dati civil lang siya, walang kulong. Ngayon, may kulong na. Oo. Okay, 8:34 ang ating oras. Babalik po kami. Babatiin lang natin mga nakikinig sa atin sa Singapore. Si Jean Mora, Virginisa of Singapore, at yung mga Powerpuff Angels ng Singapore na nakikinig din online. Donabella Castillo, Jenny Lee Kinisio, at Digdig Siastres. Yan. Tita Lu, babatiin ko rin yung nagde-develop ng website natin. Sino? Mr. Michael Puno. Magandang sa gabi sa iyo at sa iyong pamilya. Malinaw daw. Base siya kasi sa base siya sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Magaling tong mamang to. Hindi lang halata. Hindi lang halata. Salamat ha, kasi gagaling, magkakaroon rin ng magandang website. Oo nga. Kaya, magaling yung Mr. Mike. Okay, babalikan natin si Prosecutor Mario Luna makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpilan at syempre ang ating mga trabaho sa abroad na walang placement fee, papahingay muna natin ating prosecutor. Brunei, Taiwan, kahit saan sa EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ikaw ba isang OFW na may katanungan tungkol sa mga benepisyong dapat makuha sa OWA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig Fund at NRCO? Tumawag lamang o mag-text sa 0926-617-8082 o makinig tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Nu Medina. Nag-apply sa abroad. Naku, lalo na yung mga excited at hindi sine-check yung mga recruitment agency na ina-applyan. Mula sa POEA, meron po silang warning. Ang POEA, Tito Lu, nagsara ng isang recruitment agency. Ang pangalan ay TCI Recruitment Corporation. Financial and license, TCI Recruitment Corporation. Di umano, Tito Lu, naniningil itong TCI na to ng pera sa mga gusto mag-abroad. Tapos hindi naman pinapipirma ng kontrata. Walang resibo. Walang resibo? Kaya, may resibo man, hindi naman napapaalis. Kaya naman, napaalis. Pero iba yung trabaho na pinirmahan. Iba doon sa naging talagang trabaho nila, naging actual na trabaho doon sa abroad. Kaya nung nalaman to ni Admin Hans Leo Kakdak, pinasara niya at kinansel ang lisensya ng TCI Recruitment Corporation. Marami po nagreklamo sa kanila. Tandaan niya, pakasabili ang pangalan TCI. Oo, maraming siningil. Okay, tandaan po niyo yan, TCI. At merong doon na paalala DFA sa mga nagtatrabaho sa Yemen. Yemen.
Puro Jeffers ang tao. Oo, yan Parang eh. oh man yun. Oh man. Oo. Puntahan yung website ng POA at ng DFA sa mga nag-abroad, no? Dapat tandaan nyo itong mga website na to. Yung www.poea.gov.ph at www.dfa.gov.ph at sa mga gustong tumawag sa POA para i-check yung kanilang ina-apply ang agency, 722-1155. At meron din silang mobile apps para malaman nyo kung yung ina-apply nyo yung trabaho ay hindi lisensyado. Napakadali yan, di ba? Attorney, ikaw sa phone mo, meron kang mobile application yan, di ba? Oo, download ko ang app na POEA. Dali, hindi ka na pupunta sa POEA. Sa mga nagtatanong sa akin kung meron akong may sipon nga. Meron. Ako sa ere. Natupuyat palagi si Tita Lu. Hindi kasi yung yung init, sobrang init, tapos lalabas Iba-iba. ka, tapos sa bahay, medyo bubukas ka ng aircon. Dito, lamig, sa opisina, tapos paglabas, di ba, grabe ang init sa Pilipinas. Sakit sa ulo, magbayad ng Meralco, taas. Okay, balikan natin si Prosecutor Mario Luna sa pagpapatuloy ng ating discussion sa ating itanong kay Attorney, no? Sa iyong segment na itanong kay Attorney Arlene at ang guest natin ngayon ay mula sa Antipolo. Si Prosecutor Mario Luna. Okay. Prosek, nandun na tayo sa yung magpupunta yun sa Husgado para mag-file o hingi ng TPO naman. Ano naman yung TPO? Anong kaibahan ito? Okay, yung temporary protection order, court lang ang nag-i-issue nito. Yung kanina kasi barangay. Opo. Pero itong sa court, ganun din madalian. Within 24 hours from the date of filing of an application, Opo. ay yung court, dapat mag-issue agad ng temporary protection order. Sa barangay, 15 days. Ito naman, 30 days naman ito. 30 days. Okay. Mahaba. So, Mahaba. ano po kung nakapaloob dito? Physical violence lang din? O? Hindi. Malawak ito. Physical violence, economic, and psychological violence. Okay, so alimbawa may TPO ako, economic violence ang kanyang ginawa sa akin, hindi niya ako binibigyan ng suporta o tinatakot niya ako hindi bibigyan ng pera. Prosek, anong gagawin ko? Anong mangyayari kung may TPO ako? Okay, sa temporary protection order na in-issue ng court, uutusan yung lalaki na magbigay ng support sa babae. Hindi naman siya yung pinalalayo this time. Siya naman ay... Okay. Pwede rin ipalayo yan kung may yung sa physical violence. Hindi, sa economic na. Hindi, support. Magbibigay. siya. Automatic ito, atasan siyang mag-support. O kaya, kung yung pinagtrabahoan niya, utusan ng hukuman niya na mag-remit ng so much amount for the support of the family, the wife and their children. Kasi alam po, common na tanong to di ba, Tita Lu? Kasi ang alam ng mga kababaihan ay basta may anak sila dito sa isang lalaki ay sila na ay mayroong karapatang humingi ng support. Ano po ba ang nakapaloob sa batas tungkol dito sa support? Kasi, Sa batas, both husband and wife are obliged to support each other financially. Oo. Hindi lang lalaki ang may tungkuling mag-support. Ito babae. Pati pati babae. Parang kung wala pa siyang work, housewife lang. Katulad po na, nag-aalaga siya ng mga bata. Ay, work na yun. Housewife yun. Yung work niya. Yun 24 yung contribution niya to sa financial affair ng pamilya. Yun ang contribution niya. So, ibig sabihin, entitled talaga siya sa suporta. Entitled sa financial support. Pero kung nagtatrabaho sila pareho, katulad ng